Yes, yes, yes. Happy Sunday. Good morning, everyone. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Ground to impeachment. Korte hinatulan si Bonget at meron ng ground. Ito, aba, maganda ito Good news yarn. Luxury sports car na hagip sa video ni Saldico, natukoy na. Aba, kanino kaya ito? Sino kaya ang nagmamay-ari nito? Aba, magandang usapin ito. May mababanggit na pangalan, may madadawit na pangalan. Oo, yari ka. Mapapaimbestigahan ka tuloy ngayon nang wala sa oras. Diba? Bycam sa 2026, di dapat close door. Totoo nga naman eh. Baka naman ma-sarswela na naman at may ma-insert na naman, yari na naman, di ba? Iyaan ang dapat bantayan ng ating mga senador. BP Sara, mensahe sa ating kababayang OFW. Oo, ano kaya yung mga mensahe ni BP? Presidente na. Pwede na natin presidente yan. Tawagin presidente si BP Sara. At ito meron tayong bagong susundan. Commentary. Parang, ano to? Peanut Gallery. Aba, Peanut Gallery. At Marcoleta, inireklamo. Pangit ng ano nila, no? Title. Wala man lang doon, senador. Dapat to, Senador Marcoleta, inireklamo ko, ugnay sa umanay discrepancy sa SOSE. Yan yung mga, yung walang tigil na milik-milik. Na tapos na ang election, namumuliti ka pa. Ang dami-daming dapat tignan. Bakit talagang si Senador? Dahil ba maingay si Senador Marcoleta? Ganun ba yun? At binabatikos niya yung mga dapat batikusin. Aba. Ito pasok na natin to. Ano kaya ang ground para ma-impeach? Marami kasing mga ground eh. Kita niyo yung bali-balitang mali-maleta. Isang ground na yon. Nadadawit siya. Pangalawa, yung binulgar siya ni Saldico. Pangatlo, yung pagkiklaim ba yun ng tulay? Hindi, joke lang. Hindi, yung mga ganun na pag hindi na kasi kaya na pamunuan ng isang bansa, resign na. Ano? Sabagay, konti na lang papasok na ang 2026 at konting taon na lang. Pag pumasok na ang 26, kalagitnaan yan, sigurado na. Ayun na. Magkakaroon na ho ng talagang siraan dito. Ngayon pa nga lang mas lalala pa yung siraan. Para lang talaga, alam nyo na yon, hindi makapasok si BP Sara. At sa Lunes, bukas, magbibigay na mensahe si BP Sara. Naabutan nyo ba yung video natin kahapon ba yung isang araw? Magbibigay siya ng announcement ba yun? O pananalita na yung patungkol nga dyan sa impeachment na niluluto naman sa kanya. Sasagutin niya yan. So ito na, pasok natin. Ano yung ground? Associate Justice Marvic Lunen kinastigo si PBBM dahil sa paglabas ng urgency certification para ipasa ang 2024 budget sans legal base. Kinastigo nga ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Lunen si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pag-issue ng certification of urgency para sa pagpasa ng 2024 national budget nang wala ang tinitingnan niyang valid na batayan ng konstitusyon. Sa isang hiwalay na magkasunod na opinyon sa kamakailang desisyon ng Supreme Court and Bank sa PhilHealth Fund transfer, sinabi ni Justice Leonen na labis na inabuso ni Marcos Jr. ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa Kongreso na mabilis na subaybayan ang pag-aproba ng General Appropriations Act or GAA ng 2024 sa pamamagitan ng isang madaliang sertipikasyon na aniya ay hindi nakakatugon
sa mga kinakailangan sa konstitusyon. Iginiit pa ni Justice Leonen na labag sa konstitusyon ang makabuluhang pagtaas ng unprogrammed appropriations na nagbibigay diin na maaari lamang aprubahan o bawasan ng Kongreso ang budget na isinumite ng Pangulo, hindi palawakin. Iginiit ni Leonen na ang buong 2024 GAA ay dapat na ideklarang invalid at ang 2023 budget ay dapat ma-re-enact muli. Yun, nako, yun na, nagkakabistuhan na. Dapat nga naman, itong 2024, dapat, 2023, ma-re-enact. At yung 2024, ay pag-aralan muli. At yung 2025, doon natastas. Doon nila na ipasok lahat. Ngayon, bantayan ng mga senador ito. Wag lang ipaubaya dyan sa mga taga-kamara na mahilig sa pera. Sa kamara, baka kasi magkaroon na naman ng hocus-pocus. Diba? Gawa ng, binito daw. Ayun, binito, 100 billion. Binito ang 100 billion. Naubos ang kaban. Ngayon, nagpapakasasa sila. Tuwan-tuwa sila sa kanilang mga pinaggagawa. Diba? Ano kaya mangyayari ngayon pag nabalitaan nyo na mayroong madadawit na pangalan dito? Bakit? Eto yung balita rito eh. Na alam nyo ba yung sasakyan na nahagip sa video ni Saldico? Ang may-ari ata ng kumpanya na pinagbilhan ay isang kilala. Pero wala pa siyang pahayag. Malalaman din naman talaga yan kung sino talagang tunay na may-ari. Sasabihin naman niya kung sinong bumili. Kung iyon ay isasama sa investigasyon. Kasi nililigaw nila dahil yung nakita daw na conduction sticker, conduction sticker daw ng taga Davao. Fake news kayo, no? Yung mga troll na nagsasabi niyan. Yung mga alagad ng kampo ng mga banghaw. So, ayan, alamin natin to. Kung hindi nyo pa napapanood, andito yung balita. Ano yan, Kuya Goods? Yan yung yan nga lang naman yung magpapatunay kung sino may-ari niyan. Yang sasakyan na yan. Baka, saan ba na yan? Saan ba nahagip yan? Sa bahay ba ni Saldico yan? O sa ibang lugar? Aba. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan.
June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos 1 buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Yun. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan Ayun na. Nadawit ang pangalan. Ngayon, siyempre, pag nadawit ang pangalan yan, paimbestigahan yan. Aalamin kung ano yung totoo. Kung binenta, nabenta, o walang record ng benta, at sino ang may-ari. Lalabas naman yan. Lalabas ang katotohanan dyan pag nagkaroon ng investigasyon patungkol dyan. BICAM ang dapat bantayan ng taong bayan, senador at congressman. Yan ang dapat tutukan kasi malapit na ho. Actually, ngayon nga tain-tain na itong mga politiko na ito Paano nila uubusin ngayon yung pondo? Paano nila magagawa ng hocus pocus? Kaya ang pondo nila kasi ayaw nila isoli yan Kasi kung may natira, gagawa nila ng paraan yan para hindi na maisoli yan. Puro project na yan. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung halimbawa na gusto nyong ubusin ang pondo nyo para hindi nyo maisoli kung saan man, yung pondo na binigay sa iyo ng 2025 budget, ipamigay nyo sa taong bayan, ipamasko nyo na. Yun ang kagandahan. Sabihin nyo doon, ito yung namin, project namin. Binigay namin sa taong bayan na tigi 100,000. Ganon. Ganon. Simplehan nyo lang. Huwag kayo maninira ng mga bagong kalsada para ayusin ulit. Wag. Isang kagaguhan yun. Meron ganun Ang tinutino ng kalsada, wala man lang bako, sinira. Anak ng tipaklong. Utos daw, utos. Agoy. Diyos mio, marimar. Alamin natin to yung budget bantayan. Yan ang alamin natin ngayon. 2025 budget was talagang most corrupt. I think most of the Filipino agrees. At nakita natin, dati nung sinasabing most corrupt budget yan, tinatanggi pa. Sinasabi lang, hindi. Pero ngayon nakita natin, napakadami pala talagang anomalya. Ngayon, sang-ayon na siguro lahat na talagang naging most corrupt yan dahil sa dami ng laki ng kinita ng mga ibang tao. Tama. Now, itong 2026 budget, during the BICAM, is for it to be open. Hindi dapat closed door yan. Tama. Pag nawala yung tiwala ng ating mga kababayan sa Congress dahil nga dito sa nangyayaring korupsyon, sa tingin niyo po ba, sir, meron pang pagkakataon, natitirang panahon yung 20th Congress para po mabawi or makuha ulit yung tiwala nating mga kababayan, sir? Alam mo, Almar, we only have 2 years left dahil yung huling 6 months, barely 2 years, dahil alam naman natin, yung huling 6 months, kampanyahan na yan. Dito nga sa atin, yung last 1 year, kampanyahan na. But I believe si Speaker Bogie D is on the right track. Gusto niya ngayon ripasuhin yung imahen ng Kongreso. He's putting new people to become the face of Congress. He's I think setting the right direction. Nakikita ko siya lagi siyang umiikot among the congressman at always reminding everyone, focus tayo sa pagtulong sa mga tao. Balik tayo sa mandate natin
na kung bakit tayo na-elect, yung matulungan natin yung mga Pilipino. Hopefully, everyone will heed that call na mag-focus muna sa serbisyo talaga. And we only have 2 years left. Now, pagdating dyan, paano babalik ang tiwala ng mga tao sa Kongreso? Kailangan may managot. Yun. Accountability, yan ang lagi kong sinasabi. If there is no accountability in government, then yung korupsyon, hindi matitigil yan. Ang mangyayari dyan, palaki lang ng palaki ang korupsyon dahil ang sasabihin, okay lang pala na magnakaw dahil wala naman walang makukulong. So, I believe ngayon din, sa mababang kapulungan, sinabi na rin ni Speaker Boji dyan that, he will not protect anyone and that he will work para magkaroon ng accountability. Kung sino may kasalanan, dapat yan ang panagutin dapat. And I hope we see that. Kaya nga, I'm very saddened dahil si Babe Singson, dating Secretary Babe Singson resigned from the ICI dahil isa siya doon sa sa mga tao na may kredibilidad nawala si Magalong, si Mayor Magalong. Then I think that doesn't speak well kung ano yung nagiging direksyon. Yun na. Alam na this. Bantayan para, at yun nga sinasabi, yung imahe ng kamera, Diyos mio, malabo pa yan. Ang tingin ng tao dyan, puro mga buaya. Yung meron mga matitino na dadamay. Kasi hindi Alam niyo bakit? Hindi niya maalis sa taong bayan. Kasi hindi raw. Hindi maalis sa taong bayan kasi nga, merong issue. Maraming lumalabas. Ilang congressman ang nadawit. Ang problema doon sa unang nadawit, hindi man lang naging fair ang investigasyon. Ay nuna pa, yung mga kalaban. Nagawa ng paraan. Di ba? Galing yan, no? Galing yarn. Atty. Guanzon. Ito yung maganda. Sino kaya ibabardagulin ni Atty. Guanzon? Kasi parang meron na siyang meron na siyang sariling studio. Lingkod. Yan. Ng Iglesia ni Cristo. Live and in person, Atty. Rowena Guanzon. Tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Ang mga tao pobre ay nakapila para makasakay lamang ng jeep o bus. 5 oras hanggang makauwi. Ang mga buhaya ay naka-helicopter. Sasakay ka ng tricycle. Ang tricycle driver nagbabayad ng tax. Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Bat sila ng bat. Tama isa dyan, tawagan nyo na talagang Batman. At syempre, ang bombshell doon ay ang testimony ni Senator Amy Marcos na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay addict sa cocaine. Agoy! Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Matid ko na nagda-drug siya. Agoy! Paghapon sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Agoy! Ang kanyang asawa, ang ating First Lady. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Alright! Yun lang. Jamin. Jamin na yan, be. Kung ano yung maganda yung parang merong sariling studio na si Atty. Guanzon. So susundan natin yan. Bibigyan natin ng mga konting slide, reaction. At dito tayo mamamangha sa ni Bibi Sara.
Diba? Tawag dito, mensahe sa ating kababayang OFW na alam naman natin na ang hirap makipagsapalaran at mahirap lumayo sa pamilya, pero sila ay patuloy pa rin talagang lumalaban sa hamon ng buhay. At siyempre, nakatutok sila sa ating magaling na presidente. Sino? Si VP Sara. Hindi yung bangaga. Hello, Marie Dolores. Ayun, shoutout daw pasok lang natin to. Shoutout, Ma'am Marie Dolores. Yan, watching from Germany. Rebecca Mandre. Ayan, si Ma'am Rebecca. So, ito Bibi Sara. Pakinggan natin mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taos-puso po akong bumabati sa lahat ng ating overseas Filipino workers at sa inyong mga pamilya. Ngayong buwan ng mga overseas Filipinos, pinaparangalangan namin ang inyong mga contribution na nagpapalakas sa ating bansa. Salamat po, VP. Naglalakbay at nagtatrabaho kayo sa iba't ibang kontinente, nagpapadala ng remittance at nag-aangat sa milyong-milyong pamilya at nagpapaunlad sa ating ekonomiya na siyang nagtatayo ng tulay ng pag-asa. Hindi madali ang inyong pinagdadaanan. Malayo sa pamilya, magkaibang kultura at pangungulila. Ngunit patuloy kayong nagsisikap at nagpapakita ng katatagan at karangalan. You are the heartbeats of the global Filipino pride, showcasing Filipino talent and values worldwide. As we honor your contributions, I call on our government and communities to strengthen support systems, better consular services, mental health resources, and reintegration programs to ensure your rights are protected and your sacrifices are recognized. Para naman sa mga pamilyang naiwan, kayo ang sandigan ng pagmamahal at lakas. Ang inyong sariling sakripisyo at katatagan ang pinagmumulan ng inspirasyon at tapang ng bawat overseas Filipino worker. Sama-sama tayong bumuo ng kinabukasan kung saan bawat OFW ay makakabalik ng may dangal at ganap na matutupad ang kanilang mga pangarap. Mabuhay ang mga OFW at lahat ng Pilipino sa buong mundo. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan ang mensahe ni VP Sara. Kahapon ho yan At siyempre, doon sa ating kababayan abroad, kapit lang. Ipon-ipon lang. Pag nakaipon na ho kayo, pwede na. Business na sa Pilipinas. Huwag na ho kayong magbababad dyan kasi mahirap ang buhay, lalo na yung mga nasa bahay, nagwo-work. So, ipon lang po kayo. Alam ko, mahirap talaga. Hindi, walang oras ng trabaho, tapos minsan nakaka-tiyempo pa ng among, alam niyo yun? Doon nagkakalintik-lintik sa among masama ito ano ba yung usapin dito? Yung inireklamo si Senador Marcoleta, bakit kailangan niyo pa ba kasing halungkatin kung sino yung nagbigay ng mga funds? Wala na kayong pakialam doon, hindi naman sa inyo yun Doon yung sa taong gusto nilang subayban at suportahan. Diba? Ang kulit nila lalo na yung chair ng milik-milik. Makulit. Gustong masibak si Senador Marcoleta, wag ganun. Yan ho ang binoto ng taong bayan. Taong bayan ang magpapabagsak sa kanya kung sakasakali. Hindi ikaw. Yung mahilig mangailam. Mahilig alam mo yung kahit talo na nagagawan pa ng paraan. Pasok natin. Professor, bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta? Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office bukod pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Kaya napakaseryoso nito.
Siyempre, bukod sa final namin sa COMELEC, nagsampa rin kami ng reklamo sa Ombudsman. Ito naman ay hinggil sa perjury o pagsisinungaling sapagkat inaasahan natin lahat ng mga government employees and government officials na maging makatotohanan sa kondukta ng trabaho nila at kasama na rito yung proper filling out of forms tulad ng SOSE. Napaka-basic nito na dapat na makatotohanan sana yung ginagawa. Okay. Oo, ayan sila, no? Oo, naghahain sila ng reklamo. Ano yung pagsisinungaling doon? Na ano? Na hindi nagsabi ng SOSE si Senador Marcoleta, ganun ba? Doon ba kayo galit na galit? O galit na galit kayo dahil maingay si Senador Marcoleta patungkol doon sa mga big fish? Yun lang naman yun eh. Oo, hindi nyo na kailangan magsinungaling pa sa taong bayan na ganyan ang reklamo nyo. Hindi. Oo, ang totoong motibo dyan, para hindi na makapag-ingay. Yun lang naman yun. Diba? O kayo na nanonood sa akin, ano sa palagay nyo? Ang motibo nila, bakit kailangan nilang sampahan ng reklamo, itong si Senador Marcoleta, patungkol dito sa SOSE. Yung fund daw na hindi tawag doon, yung mga nagbigay ng tulong o donasyon. Anak ng bugi naman, oh. Ang hirap nyo makaintindi. Di ba? Marami silang paandar. Ilang senador suportado ang Supreme Court ruling na ibalik ang 60 billion pondo. O, kita nyo? Ilang senador. Paano yung ilan? Yung ilan? Diba? Ano to? Hindi makabubuti. Usaping agawa ng tulay. Ang daming na fact check. Diba? Yung tulay na hindi naman sa kanyang legacy, inangkin. Napahiya. Wawa ang mama. Sira na nga pangalan. Oo. Sa kahihiyan, yan pa. Kung ano-ano pa yung kiniklaim. Maraming, naku, ito pa, oh. Ano ba yung mga balita? Dito, nag-party sila. Party! Talagang alam nyo ang binibirangay nila, yung mga binabayaran nila na mga bulager. Si Congressman Pulong eh. Si Congressman Pulong ang target nila ngayon. Magtataka ka dyan pag halimbawa bumanat yung isa naka-live. Lahat yan live. Kasi nga, hawak din sila sa leeg. May kumpas ang kanilang mga... may kumpas ang kanilang mga leeg. May tali pala. Sipin nyo, mga ganyang bagay, pinapatulan ng bulager. Siyempre, dyan sila eh. Dyan sila nabubuhay. At saka, pag nagsalita sila, meron talagang mura. Meron talagang diin. Talagang didiinan nila yun. Siyempre, yun ang utos ng amo eh. Agoy! Mga motorista, nag-ingay sa Bukana Bridge. Ang sigaw, Duterte. O, kita nyo na. Wala namang ibang isisigaw na pangalan yan dahil ang legacy niyan kay Tatay Digong. At Senador Bato, hindi ho nagtatago. Ayan ang alamin natin dito. Hindi ho nagtatago si Senador Bato. Ano yung balita na yan, Kuya Goods? Ito ho, joining. So, we have Attorney Israelito Torion, Counsel of Senator Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Attorney. Hi. Good morning. There you go. Looks like that's better. Una-una ho, kayo po ay nagpetisyon sa Supreme Court ng TRO to issue a TRO against the enforcement of any arrest warrant against your client. What's the update on that? No, it's not against the warrant. The TRO is not against the warrant. The TRO is against the implementation of whatever processes that are issued by the ICC or against any further cooperation with the ICC. Well, including the enforcement of any warrant, because we are no longer a state party to the Rome Statute. If we are no longer a state party to the Rome Statute, then there is no reason for us to cooperate anymore with the ICC. That's the reason. And on the side, since Ombudsman Rimulya likewise declared that he has a copy of the warrant not only once but thrice,
we filed a motion for him to be compelled to present to the Supreme Court a copy of the warrant so that we can prove its existence and thereby prove that there is clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to act on the matter. However, the motion, the side motion, which is only an incidental motion, was denied, and we are now in the process of filing a motion for reconsideration. But the main motion of requesting for temporary restraining order against the further cooperation with ICC is somehow acted upon, and the respondents are being required to comment within 10 days from yesterday. So, may motion pala. So, ngayon, hindi ho nagtatago. Nag-iingat lang ho si Senador Bato. Baka kasi, alam niyo naman, yung ginawa kay Tatay Digong, maaaring gawin din yan kay Senador Bato. Kaya, wag kang lalabas, Senador Bato. Relax ka lang dyan. Relax ka lang. At doon, sa mga nakapanood ng video natin, kung umabot ka dito, hanggang sa muli, sabihin mo saan lugar ka para malaman natin kung saan na nakakaabot yung mga video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!